Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 30 August 2024. Tama ba? Nandito na tayo sa aklat ng Amos chapter 6. Pakisabayan ako ng basa guys para papare-pare tayo dito matuto. Amos chapter 6, ang pagkawasak ng Israel. Amos chapter 6 verse 1. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Zion at kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria. Kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. Verse 2. Tingnan ninyo ang lungsod ng Kalne. Puntahan ninyo ang tanyag na lungsod ng Hamat at ang Gat na lungsod ng mga Pilisteo. Nakakahigit ba sila kaysa Juda at Israel? Mas malaki ba ang lupaing sakop nila kaysa inyo? Verse 3, gusto ninyong ipagpaliban ang araw ng inyong kapahamakan. Ngunit sa ginawa ninyo lalong nalalapit ang araw ng karahasan. Verse 4, kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama, nayari sa garing at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa mga piling tupa at pinatabang guya. Verse 5, lumilikha pa kayo ng mga walang kabuluhang awitin sa saliw ng alpa. Tulad ni David, gumagawa kayo ng mga instrumento para sa inyong musika. Verse 6, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid sa katawan, ngunit hindi kayo nagdadalamhati sa pagkawasak ng Israel. Verse 7, kaya nga't kayo ang unang magiging bihag, matitigil na ang inyong mga handaan at pagdiriwang. Verse 8, mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lungsod at ang lahat ng bagay na naroon. Nung araw to guys yung pinarusahan sila. Verse 9, kung sa 10 lalaki ang natira sa isang pamilya, silang lahat ay mamamatay. Verse 10, kapag dumating ang kamag-anak ng mga namatay upang ilabas at sunugin ang mga bangkay, kinikremate pala talaga nung araw yung bangkay guys. Ayan Ulitin ko yung verse 10. Kapag dumating ang kamag-anak ng mga namatay upang ilabas at sunugin ang mga bangkay, magtatanong siya sa sinumang nagtatago sa bahay kung mayroon pa siyang ibang kasama. Kung ang sagot ay wala, sasabihin nito, tumahimik ka, ingatan nating huwag mabanggit man lang ang pangalan ni Yahweh. Verse 11, kapag siya ang nag-utos, magkakadurog-durog ang mga bahay, malaki man o maliit. Verse 12, tumatakbo ba sa batuhan ang mga kabayo na ipang-aararo ba sa dagat ang mga baka? Siyempre hindi. Hindi nga, ngunit ginawa ninyong lason ang katarungan at pinalitaw na mali ang tama. Verse 13, tuwang-tuwa kayo nang masakop ninyo ang bayan ng Lodibar. Sabi ninyo, tayo'y malakas at nakaya nating sakupin ang Karnaim. Verse 14, ngunit ito ang sagot ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, susuguin ko ang isang bansa laban sa inyo mga taga-Israel. Kayo'y pahihirapan buhat sa pasong Hamat sa Hilaga hanggang sa batis ng Araba sa timog. Iba naman to sa Hamas this time. Kasi may gulo rin dyan sa Israel. Dyan sa guys yung Israel at bang bansa yan. Tigilan na kasi yung yung gera-gera. Wala namang mapapala dyan. Ito kasi guys, history nila to. Sinasabi lang ni Propeta Amos yung mga niya. Okay, nandito na tayo sa Amos chapter 7. Amos chapter 7, ang mga balang sa pangitain.
Amos chapter 7 verse 1. Ito ang pangitaing ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Nagpakawala siya ng maraming balang pagkatapos nagapasin ang bahagi ng ani na para sa hari habang nagsisimulang tumubo ang pananim. Verse 2, nakita kong sinimot ng mga balang ang lahat ng halaman sa lupain at nasabi ko, Panginoong Yahweh, patawarin mo po ang iyong bayan. Paano po sila mabubuhay? Sila'y maliliit at mahihina. Verse 3, nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita, ang apoy sa pangitain. Verse 4, ito ang sumunod na ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh. Handa na siya upang parusahan ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. Ang tubig sa kalaliman ng lupa ay tinuyo ng apoy at ngayon nasusunog na ang lupain. Verse 5, kaya't ako'y nakiusap, Panginoong Yahweh, maawa po kayo sa kanila. Sila'y mahihina at maliliit, baka hindi sila makatagal. Verse 6, nagbago ang isip ni Yahweh at nang sabi, hindi ko na rin ito hahayaang mangyari. Ang hulog sa pangitain. Amos chapter 7 verse 7, ito pa ang ipinakita niya sa akin. Siya ay nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. Verse 8, tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakikita mo? Isang hulog po, sagot ko, at sinabi niya, sa pamamagitan ng hulog na ito, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayang Israel. Hindi na magbabago pa ang pasya ko, paparusahan ko sila. Verse 9, mawawasak ang mga altar ng mga salinlahi ni Isaac, mawawasak ang banal na dako ng Israel. Sa pamamagitan ng tabak, pupuksain ko ang sambahayan ni Jeroboam. Si Amos at si Amazias. Amos chapter 7 verse 10, si Amazias na pari sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo, sabi niya, dahil sa mga sinabi niya ay nagugulo ang bayan. Verse 11, sinasabi niyang mamamatay si Jeroboam sa digmaan at ang Israel ay dadalhing bihag sa isang malayong lupain. Verse 12, pagkatapos hinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, tama na iyan, propeta, magbalik ka na sa Juda, doon ka mangaral, hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Verse 13, huwag ka nang mangaral dito sa Betel, narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari. Verse 14, sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sikamoro. Verse 15, ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at inutosang magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. Verse 16, kaya pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sinabi ninyo, huwag kang mangaral laban sa Israel at huwag kang mangaral laban sa sambahayan ni Isaac. Verse 17, sinasabi ni Yahweh, ang asawa may magiging babaeng bayaran at masasawi naman sa digmaan ang iyong mga anak. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay. Sa isang bayang hindi kumikilala, kayawi ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa isang malayong lupain. Bukas na talaga itong chapter 8, guys. Nakadalawang chapter na tayo. So, pinagpawisan na rin ako ng sobra eh. For 31 August 2024. Okay. Bye everyone. God bless.